Tanong ba sa iyong isipan tungkol sa siyensya, teknolohiya? Ano mang kailangan mo sa iyong komunidad, basta't sa agham may kasagutan. Di mo na kailangan pang umalis ng tahanan, pagka manalapit sa iyo. Atin lang tuklasan mga bagong paraan dito sa ating mundo. Kaya sa magkatating ng talagay ng mga bagay na ngayon walang matutuklasan, halika na't may mga bagong kaalaman. Ito'y tungkol sa agham, tungkol sa siyensya, teknolohiya. Basta siyensya, teknolohiya, ayos na ayos sa DOST. The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of IOS na IOS sa DOST Management. Isang agham na ramdam na hapon po sa ating lahat. Welcome sa pinakabagong episode ng Ayos na Ayos sa DOST Season 4. Ito ang programang maghatid sa inyo ng mga makabuluhang kwentuhan patungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Kayo ay nakasubaybay sa DOST Central Luzon Facebook page, sa Radyo Agri 90.1 FM, ang official radio station ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec, at sa Access Network Community Channel. Ako po ang inyong lingkod, Dian Briones, ang kasama nyo ngayong Lunes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon para sa ating makaagham na programa. Sama-sama po tayo para sa isang oras na punong-puno ng kaalaman hinggil sa mga teknolohiya at inobasyong hatid ng Department of Science and Technology. Ako naman si Lorraine Custodio, ang mga kasama ninyo sa ating talakayan. Nandito kaming muli ang inyong weekly dose of knowledge and good vibes. Ito lamang yan sa Ayos na Ayos sa DOST Season 4. Yan, bago po ang lahat ay nais po naming batiin ng isang makaagham na hapon ang kagalang-galang na Regional Director ng DOST Central Luzon. Walang iba po kundi si Dr. Julius Cesar V. Sicat. Good afternoon po, RD. And isang agham na ramdam na hapon din po sa aming mga Assistant Regional Directors, ARD for Technical Operations, ARD Romy, ARD for Finance and Administrative Services, ARD Belen, and ARD for Field Operations, ARD Cell. And sa amin din pong mga Provincial Directors, pati na rin sa lahat ng staff ng Regional Office and PSTOs ng buong DOST Central Luzon. And bidebate rin po namin ang buong DOST Central Luzon, SNT Promotion and Communication Unit under the leadership of Miss Lady Mel B. Sicat. Yan, good afternoon po, the Clades, and sa buong SciCom team of course. Isang hamdaramdam na hapon din po sa lahat ng bumubuo ng PhilMec, sa pangunguna ng kanilang Director 4 na si Dr. Junicio G. Elvindia, pati na rin po ang buong Radio Agri team. Nais din po naming batiin ang Access Network Cable TV, nakatuwang natin every week, pati na rin sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon. Isang agham na ramdam na hapon po sa inyong lahat. Ayan. And partner, noong nakaraang linggo, di ba, very fun yung naging usapan natin kasi nakasama natin si Sir Alvin Phoebe Artemis A. Valdez. Siya yung founder and CEO po ng Farmesto Technologies. And pinakilala natin sa atin ni Sir yung Farmesto. Itong Farmesto ay isa siyang greenhouse system na AI automated siya, kung saan meron siyang like automatic na nutrient dosing system, meron ding irrigation system, and climate controller system para yung sa optimal na pagpapalaki ng mga halaman, di ba? Napaka high-tech niya, di ba? Nung kinikwento sa atin ni Sir, parang na-amaze ako kasi sabi niya parang pag na-sense daw nung system na yun na ay parang medyo umiinit na, malakas yung sikat ng araw, ay magkakaroon ng shade. Parang ano niya yung shade dun sa greenhouse. Tapos pag naramdaman naman niya na ay parang medyo tuyo na itong mga natutuyo na itong mga halaman na to, parang may magdidilig na siya ng automatic. Pusa nang mag-i-irrigate. Yes, so, diba, very Yes. high-tech talaga siya. Kasi totoo, partner, kasi sa mga greenhouse natin, tsaka sa mga simpleng mga tanim lang, talagang, lalo pag malawakan, medyo may pagka-labor intensive. Hindi lang medyo, talagang labor intensive yung proseso kasi kailangan from time to time, yun nga, namomonitor yung kanilang, syempre may health din sila. So, yan yung monitor natin yung health nila,
gaya ng pag-monitor nga ng temperature, ng humidity, and yun nga, sabi mo, yung amount ng sunlight na nire-receive ng isang halaman. So, through this innovation or this technology, mas mapapadali na, masisave yung time, yung effort, para mas mailaan pa nung mga farmer yung time nila sa ibang mga mas mahalagang bagay para mas ma-develop pa yung kabuuan ng greenhouse natin. And ayun, di ba, last week ay agriculture nga yung naging topic natin. Parang tatalon tayo ngayon, medyo malayo. Ngayon ay mapupunta tayo sa larangan naman ng healthcare. Ayan, medyo related pa rin, partner, kasi, tama, kasi Oo, health kasi- pa rin ng oo, halaman naman health yung naman ng halaman last yung time, last tas time. ngayon, health Ngayon ng ay- mga Sang tao. katauhan, yes. And alam naman po natin na yung napakahalaga ng tamang pangangalaga sa mga sugat, 'di ba? Lalo na yung mga malubha talaga, partner. Tsaka yung dun sa mga pasyente na need na talaga nila na parang mas mabilis, mas maayos na in a short amount of time. So, syempre as maintenance, need din talaga yun yung maintenance, 'di ba, sa sugat, kasi parang balik-balik ka sa ospital. So, dahil doon, magiging malaki yung gastusin, 'di ba? Totoo. Sa buhay ngayon, parang hindi na natin afford yung ganun kalaki na magpapabalik-balik ka sa ospital. in this economy, di ba? Yes, in this economy. Kaya naman, etong yung technology natin ngayon, 'di ba? May makabagong technology na proudly Pinoy. And isa itong locally developed na negative pressure wound therapy or NPWT device na design siya upang gawing mas effective, mas affordable, at mas accessible yung advanced wound care para nga sa ating mga Pilipino. And para mas makilala pa po natin itong inobasyon natin na ito at ang kwento sa likod ng pagkabuo nito ay atin pong pakinggan at panoorin ng isang maikling AVP na ipapakita po namin sa screen. Just curious, how long should a wound heal? Well, it varies, and it really depends on the size of the wound. Sometimes, some wounds take longer to heal due to pre-existing medical conditions. In the Philippines, it's a reality many patients face. They stay longer in hospitals to heal, and the bills definitely not cheap. I mean, there are available equipment and interventions. They could speed up healing, but they are quite expensive. At this point, do we have any available alternatives? Yes, we do. This is the Aquavac by Iotech Corp, a low-cost method of delivering negative pressure wound therapy. How does negative pressure wound therapy work? It works by applying gentle suction onto a wound, by drawing out fluids, shrinking the wound size, and waking up the cells that do the healing. Our machine sucks, literally. Interesting. How much is this Aquavac compared to other systems? Our machine costs just a small fraction of the gold standard commercial systems. Our dressings are also 3 to 4 times cheaper. It's already been tested in several hospitals across several nations. And what is this machine made of? Believe it or not, our vacuum source is actually a converted ovarium pump. It delivers the same therapeutic pressure as machines that cost hundreds times more. And we have a study to prove that. A low-cost wound healing machine for everyone, built from within, and now ready for the rest of the world. This is Filipino. Philippines, new opportunities worldwide. Activating innovation from within. Talaga namang interesting yung topic natin, partner, no, for today's episode. So, to introduce, he is the president of Iotech Corporation, a Philippine medical technology company focused on developing innovative and affordable healthcare solutions. He leads the development and commercialization of Aquavac, which is a locally developed negative pressure wound therapy, or NPWT, which is a device designed to improve wound care while making advanced treatment more accessible and cost-effective. He is a physician, innovator, a researcher. He has contributed to advancing medical technology in the Philippines through collaborations with government, academic, and healthcare institutions, helping bring homegrown innovations from research
to clinical practice. So without further ado, let's all welcome the President of IoTech Corporation, Dr. J. Kimberly P. Jinko. Good afternoon po, Doc. Ayun. Hello, good afternoon. Hello po. Ayan po. Kumusta po ang inyong araw so far, Doc? Well, not as busy as usual. Okay naman. Kayo? Ayan, okay rin naman po kami dito. Medyo nagbabago na po konti yung weather dito. Last week po sobrang init, pero ngayon po parang hindi na po ganun kainit dito sa... We're in Nueva Ecija po. How about po dyan? How's the weather po? It's sunny. Oh. Yes. So, ayun Sunny po, ngayon. Ayun po, Dok. Gaano po kayo ka-excited ngayon na i-share po ito po ang technology na natin sa ating mga manonood po, Dok? Okay. Well, it's always a privilege na to be given an opportunity na highlight yung innovation namin because kasi ngayon marami ng diabetics, marami ng may mga sugat due to diabetes, motorcycle accidents or whatever else, and nagmamahalan na lahat. So we're happy to offer our technology kasi we really made sure na this is affordable for all. Yes, and very privileged din po kami na mapakinggan po at ma-share nyo po sa amin ito pong technology po na ito, Dok. Ayan. So, Doc, kapag narinig po ng mga tao, kasi po kanina nabanggit natin during our introduction, yung negative pressure. Madalas po, sabi po nila pressure, merong good pressure, merong parang, or positive pressure, may negative pressure. So, dito naman po, pag negative pressure, naisip po natin negative pressure in terms of work, lalo po sa mga adult or working adults. Sa mga student po, yung academic pressure. Sa inyo po, Doc, yung mga iba't ibang pressure din po na nararanasan ng isang physician or ng isang researcher and innovator po. So, paano naman po naging, kumbaga si Aquavac, paano po siya nagdudulot ng good pressure naman in terms of its, yung mismong innovation po natin? Okay. Yung technology itself, yung negative pressure wound therapy, actually it's a very good tool sa mga manggagamot, sa mga doctors, and because of the good effects, it's also a very good news para sa mga pasyente and their relatives. Kasi yung NPWT, yung principle kasi niyan, kung meron kang sugat, you put a suction dressing. It's an airtight dressing. And then, maglalagay ka ng suction. Sisipsipin mo yung air. Maglalagay ka ng vacuum sa wound. Initially, sa ibang tao, of course, kung, di ba, usually, kung tatabunan mo ng plastic yung sugat, most people think hindi maganda yan. Di ba? Kasi, closed, walang air inside, but research has shown that if kung maglalagay ka ng suction dyan, sisipsipin niya yung dugo, yung nana, yung fluids, yung edema, yung mga inflammatory na chemicals, pati some of the bacteria, and ini-encourage actually ng pressure kasi mayroon ding microscopic motions pag may suction sa wound. Actually, ini-encourage niya yung mga good cells in the wound to create healthy tissue. So, counterintuitive na for many of us na suction pala has a lot of good effects on a wound. And initially, this was suction in wounds has been done many years ago, even yung World War I or but just in the 1990s dun lang na commercialized talaga, and where they really found out it's really effective. The only problem is mahal talaga. It started in the US
It costs $150 a day yung treatment cost niya. So, hindi abot kaya dito sa Philippines. So, ngayon lang natin naririnig ulit yan kasi many companies have lowered their prices, although it's still bit on the expensive side. Pero ano na, more and more Filipinos yung makaka-afford na ng ganitong treatment. And yung advantage niya kasi once you put that dressing inside for 7 days or for 10 days, it'll just continue suctioning, so you don't need to touch it. And so mas konti yung dressing time mo. You can send the patient home actually if pwede. So shorter ang hospital stay mo, shorter or smaller yung hospital bills mo. So theoretically, it has a lot of advantages. Ayan, tama nga naman, no? Shorter yung magiging time sa hospital and of course, shorter yung magiging bill. Kasi yun naman talaga yung isa sa pinaka-burden, no? Pagdating sa ating mga patient, yung long stay sa hospital. Tapos syempre, nag-recover ka at the same time, yung bill mo lumalaki rin. So, kumbaga, dagdag din siya sa literal na pressure para sa, or yun nga, mental pressure din, ano? So, ayun po, para po sa ating mga Facebook Live viewers, kung may tanong po kayo, ay i-comment nyo lang po ang mga comments po ninyo sa DOSC-Central Luzon live stream. Ayan. So, ayan, Doc, bali introduction pa lang po yung kanina, intro question pa lang po. So, dako po tayo sa ating unang question po talaga, no? Maaari nyo po bang ipakilala ang inyong sarili and ano po ang, ipakilala nyo rin po ang inyong company, ano po yung mission and vision po natin? Okay, I'm Kim Pinco. I'm an orthopedic surgeon practicing in Bacolod. And our company is called Iotech Corporation. Yung Ayo kasi, it's a Hiligaynon word. Ayo means healing. So kung sa Tagalog, counterpart niya is hilom. Parang ganon. Ayo is a startup company. There's 4 of us actually. Two of our members or my associates are electronics engineers, and the other one is a biomed engineer. Actually, we even have a 5th member, Dr. Gustilo, but sadly he passed away. Not because of us. But yeah, Dr. Gustilo was actually one of the first investor. He really liked our technology or our vision of making NPWT as affordable, as accessible as possible to the Filipinos. And he was the driving force. He wanted better and better solutions. So he challenged us to do good or to do more, not to be contented with what the basic model. He wanted us to think bigger and farther. So you just nag-ask kayo kung ano yung vision ng company namin, yung mission namin. We want to create innovative ideas that are disruptive, which means na it is disruptive in a way na it is simple, accessible, useful to majority of the Filipinos. So ang initial offering namin is yung NPWT machine. We made sure na yung pricing namin is extremely, or it's as low as we can. So that's our offering to the Filipino people. We want to make solutions that are simple, affordable, and effective. Ayun, talagang, yun talaga yung main nila, Doc, no? Simple,
affordable and effective. And of course, useful nga sabi nga ni Doc kanina nung kasama yung ka-partner nila si Doc na sumakabilang buhay na NPWT to Actually, be Dr. Gustilo has also a lot of projects with DOST. Oh. Yung most recent niya is yung axis knee replacement. It's a knee replacement that is world class but is designed for the Filipinos, and he actually wanted to make it as simple as possible na many Filipino orthopedic surgeons could easily learn it, and he also made sure na hindi masyadong mahal, so many Filipinos can also access it. So that's the reason why we had a partnership, because hindi malayo yung mga atikain namin. Talagang pinag-meet yung mga taong with the same vision. Ayan. And ayun po, Doc, kanina po parang banggit niyo po yung mission and vision niyo. Ito pong nag-focus po, di ba, yung una niyo sa NPWT device po, which is yung Aquavac. Ano naman po itong Aquavac po na ito? Pwede niyo po bang ikwento sa amin kung ano po ito and paano po ito gumagana, Doc? Actually, it all started mga around 2008 na we already heard about NPWT, kaya lang yung machine na from the US is really expensive. Government hospitals could not afford it. So actually the most important part is the vacuum source kasi yung vacuum pump. So yung available usually sa mga hospital natin yung mga pump na para pang higop ng mga plemas. Yun yung pump na available sa atin sa mga government hospitals natin, pati na rin sa private. Yung problema kasi ng pwedeng gamitin yon as vacuum source para sa sugat. Kaya lang yung problema is hindi masyadong marami, may kamahalan rin, and then mga 30 minutes pa lang nag-overheat na. So yun yung pinag-aralan namin, ano kayang mabuti. So yun yung nag-ano sa amin. It popped up na pwede pa lang why not an aquarium pump? Kasi it can run 24/7, hindi siya maingay, hindi siya nag-overheat, hindi rin siya mahal. So what we did was we sort of flipped it, minodify namin para hindi lang nagbubuga yung pump, it can also suck. So yun, we just added we experimented, we added yung mga pressure gauge, yung pressure regulator, and then we applied it sa pasyente. And true enough, even very simple machines, when you follow the principles of NPWT, maganda yung result. So yung good results actually encouraged us na mag-continue na gamitin na siya. So during that time, we did not know about the programs ng DOST. So yung mga ganitong pumps, sariling sikap lang to, sariling kapital. Hindi naman masyadong malaki kasi yung kapital eh. Like I said, sometimes good solutions are very simple solutions. So we looked for the most simple solution to create that pump. And kung titingnan mo, hindi masyadong in the age of AI, our pumps are actually relatively simple kasi lang siya. Its main function is simply to work 24/7 quietly and efficiently. And all that for a low cost. Now, it was only, I think, mga 2016, 2015 na we started hearing about the research grants ng DOST. And we applied and we got a grant, and kinompare yung study kasi namin, our main question is
yung cheap na machine, yung simple, yung payak na modified aquarium pump, the Aquavac, is it as effective as the gold standard? So DOST was good enough to give us a grant, and we were able to na-compare namin yung effect ng gold standard, yung KCI na VAC, that's the innovator brand, with yung sa amin. And we were able to show na in both groups, the same yung effect. And we were even surprised na na-publish yan sa US, sa JBJS na journal. Isang top ortho journal din yata yun eh. So, we were very happy na na-publish siya. And we were able to show na good results doesn't really require expensive, complicated machines. Even with simple machines that follow principles, effective pa rin. So, we're very happy to offer that to the Filipino people. Hindi lang ito na affordable, but we have really proven na effective siya as the commercial ones. Ayan. Talagang proof lang talaga yung innovation nila, Doc, na you don't need to start from scratch or from zero para mag-innovate, kundi pwede kang mag-adopt ng existing technology or innovation and then you improve on it. And sabi nga ni Doc din, no, yung simpleng, or nag-invento sila ng simpleng machine, simple solution yung aim nila. Pero it's a great benefit for the people na pwedeng makinabang dun sa technology or innovation na yun. And sabi, hindi rin need na sobrang engrande talaga siya. Kasi isipin nyo, galing lang siya sa, yung idea nga, sa aquarium pump. Tapos parang minodify nga lang nila, Doc. Tapos parang nung kinompare nila sa gold standard nga na ganito rin yung ginagawa, ay same lang din yung mga naging resulta. So, magaling yung technology na ito, diba? Naging Parang, mas simple, tapos naging mas affordable. And of course, localized nga para sa mga para sa mga Pilipino. Pilipino. Mga pasyenteng Pilipino. So, ayun po, ano po yung pangunahing layunin po ng Aquavac na innovation po natin, Doc? Well, what we want is we want a Philippines where kung ang isang surgeon kailangan niya na mag-apply ng NPWT, hindi siya mahihirapan kasi merong available na affordable. And kung pasyente ka na you have a wound, may sugat ka na kailangan ng isang NPWT na machine, na system, hindi ka rin mahihirapan kasi meron ng available na hindi masyadong mahal. Accessible siya in terms sa cost. Yun yung ano namin, yun yung goal to make yung ganitong system easily accessible nationwide. We want gusto namin na mas maraming Pilipino yung makakaalam na meron nito. So, kung meron silang malaking sugat, at least may hope. Sophisticated technology using a system na hindi masyadong mahal. This goes sa mga doktor and sa patients, both of them. So, yun yung ano namin, yun yung adhikain namin na more and more people will get to know this. They will have the opportunity to try this kasi hindi naman siya masyadong mahal, and hopefully they'll be able to see, makikita nila na effective naman siya. Yun, parang kanina ko pa na-retain sa isip ko yung dalawang letter A partner, no? Yung accessibility and affordability. Ayan, kasi ng Actually, they go hand in hand eh. Kasi yes po. kung masyado siyang mahal, I mean, number one, usually konting areas lang yung magdadala ng ganun. Kasi mahal siya masyado, walang kukuha. Pero kung hindi siya masyadong mahal, mas maraming
areas yung pwedeng magdala nito, pwede silang mag-distribute nito. So magiging accessible siya. Mas let's say kung nandun ka sa let's say a small municipality in Mindanao, at least once you know this, it's easy to contact um, kami or may local distributor dyan na tapos it's for the doctor, hindi rin masyadong mahirap magkuha nito kasi hindi naman siya masyadong mahal kasi um, tayo medyo we're afraid kung masyadong mahal yung product eh. Yes. Sometimes takot tayong mag-try kasi mahal. Pero kung hindi naman siya masyadong mahal, we're more bolder. Mas hindi tayo natatakot maggumamit kasi okay lang naman, hindi naman masyadong mahal. Ayan. Totoo po yan, kasi lalo po sa ating economy or sa nangyayari ngayon, talagang malaking aray po sa halos lahat. Halos lahat apektado. Lalo na siguro from, sabihin nating middle class down to all lower class. Talagang, Kasi sa antibiotics pa lang, kung may sugat ka, may diabetes ka at may sugat ka, antibiotics pa lang, as in walang-wala ka na. Mauubos talaga yung pera mo. Sa antibiotics pa lang. totoo po. Opo. Talagang malaking factor yun, Sabi nga nila yung parang ilang taon mong pinag-ipunan kapag nagkaroon ng karamdaman, talagang mawawipe yung mga savings natin. Kasi, yun nga, masyadong malaki yung gastusin po dito sa, generally speaking, in terms of health. Lalo na siguro, masasabi natin din sa ating bansa, hindi ganun ka-affordable. Kaya yung iba rin, yung iba pong mga patient from the provinces, talagang pumupunta pa ng ibang mga syudad or pumunta pa ng Metro Manila para lang magpagamot. Ayan. And minsan yung mga, kapag ganito kamahal, kunyari yung magiging treatment sa parang sa kondisyon mo, may mga times kasi na pipiliin mo na lang na hindi ka na lang magpagamot, diba? Kasi nga masyado siyang mahal. So parang mas lalala pa siya. Then mas magiging malaki pa talaga yung magiging gastusin. Kasi minsan parang, kumbaga partner, yung tinutukoy mo ba yung parang pipigilan mo muna, kumbaga hindi, sa halip na iindayin mo yung sa mga simpleng symptoms pa lang, doon na, pag medyo malala na, doon pa lang. Tsaka ka lang gagawa ng action. Kaya doon sa time na yon medyo mas magiging accumulated na yung magiging gastusin natin. Talagang totoo. Malaking factor talaga yung in terms of affordability nga ng healthcare system in general. Kaya nga parang magandang idea na naisip to ng IoTech, di ba? So, curious po kami, Doc, paano po nagsimula yung idea po para sa technology na ito? Parang sa ano po ba talaga siya galing, Doc? Sa aquarium pump po? Hindi, kasi actually, dapat i-encourage natin yung, especially yung mga kabataan, malaki yung advantage kasi na if you just sit together and mag-usap kayo ng just hindi lang gossip, hindi lang chismis, but kasi itong ideyang to, we reached this not because kami talaga yung we're so smart that we came up with this. No, it was mga discussion lang. Yung kumbaga may grupo kayo tapos nag-uusap lang, ano kaya maganda dito? Ano bang pwede bang ganito? What if kung ganon? Tapos mayroong isang nagsabi lang na aquarium pump. So from there, sabi ko, pwede nga aquarium pump. Pero again, young people or anybody, it doesn't stop there. Dapat, kung merong butil, merong seed na of an idea, dapat, you also have to be dedicated enough to pursue. So, pag sabi na aquarium pump, sabi ko, that's a good idea kasi cheap, doesn't overheat, quiet, 24/7 operation. So, after nun, naghanap ako. Bumili ako ng mga different aquarium pump. Inopen ko sila. So, kasi
well, magasto, but you have to think, it's also an investment. And of course, maganda rin kung merong curiosity ka kasi, you want to see if that idea works. So, yun, bumili ako ng several aquarium pumps, inopen ko, yun talaga. I mean, I deconstructed or ano ba yung term na yun? I disassembled it. Tiningnan ko kung paano siya nagbo-work. So, nakita ko, okay. So, this is how it blows air. So, if I do this, pwede ko rin siyang magpasak ng air. So, ganon. So, after that, we tried it. Parang nag-work naman siya. We tried it on a patient. Nag-work siya. So, yung mga ganong ideas, sometimes it comes to you fast. Sometimes, little by little, it teaches you what doesn't work. May mga ideas sometimes na dadating, tapos na-try out mo, hindi nag-work, okay lang, move on to another, But to the young people there, don't be afraid to have a group and talk about solutions. Some of the things na ma-mention nyo sometimes, not very good ideas, but sometimes some are. And also, isa pa, dapat may courage ka rin to try it. Dapat hindi ka natatakot na ma-fail. Kasi ako, I tried many ideas din na nag-fail siya, but eventually, this idea worked. And so, yun na. Because nag-work siya, as time goes by, we added mga features like may mas maganda na siya na pressure gauge. We learned kung paano maglagay ng pressure regulator, paano ma-regulate yung pressure. Yan. Tapos, yun ba, paano natin to gawing mas maliit pero strong pa rin yung pump. Yan. Kasi, importante din na maliit siya, hindi masyadong malaki, hindi masyadong mabigat kasi we ship it eh. Alam mo itong aquarium pump, napadala na to sa Kabul, sa Afghanistan, sa Pakistan, sa African countries, Nigeria, Tanzania, mga Addis Ababa. Marami na to napala. And it works. And we have found out na kahit anong setting, it works. So, yan. Encouraging siya na everybody seems to find use for it. Wow. Ayan. Very, malayo na rin pala yung narating niya, di ba? Parang Literal, Yes. na malayo na yung narating. punta na siya sa Aquarium. mga Oo. countries. Wow. Tsaka ayun, nakakatuwa rin, no? Merong advice doon sa tanungan natin na paano nagsimula yung ideya para dito. Parang sinasabi ni Doc na you need to choose your people, you need to choose your friends wisely para, ayun nga, kasi merong group of people si Sir na pag-share niya ng idea. So, yun, dahil dun sa mga usapan nila, simpleng usapan, pero exchange na pala yun ng mga ideas na magiging isang innovation, no? Ayun. Yun, partner. Tsaka dagdag ko na rin yung sabi niya, be courageous para sa ating mga, especially young people, sabi ni Doc, huwag matakot mag-fail. Kasi di ba si Doc bumili ng iba-ibang aquarium, tama ba, partner? Yes. Yan, para i-try kung alin ba dun yung pinaka-suited dun sa pangailangan. Kasi merong idea sa mechanism, so yung from that mechanism, pwede palang i-apply dito sa NPWT. And ayun, hindi lang courage yung kailangan, kundi kailangan nga din ng curiosity daw, sabi ni Doc. Kasi yun, parang doon nagsimula di ba? Magsisimula siya sa isang idea, tapos paano mo mapapalawig yung idea na to? So, ayun nga, si Doc sa aquarium pump, dinisassemble niya yon, tapos nalaman niya nga na ganito pala. So, parang dahil sa mga ideas na napulot niya doon na nagsimula yung pag-develop nila nitong Aquavac nga. Wow. Ayan. Yes, partner. So, Doc Kim, paano naman po na-develop ang Aquavac from its concept up to the implementation po? Paano po yung naging proseso natin?
Um, in a way, kasi nung dinidevelop ko to, initially, ako lang yung mag-isa. Yung group namin, I think mga 2019, 2020 ata na form namin yung group. But before that, ako lang. So parang hobby or parang project lang, garage project ko lang to. So may advantages at disadvantages kung meron kang formal na laboratory. Kasi yung advantage ko naman, wala akong laboratory, wala akong ano, but yung ano lang is what I do have is I was a resident nung time na yon sa hospital, sa government hospital namin. Maraming may sugat, maraming kailangan ng ganun. So, yun yung ano, how did I develop it? Ano lang, para kasing ano background lang, when I grew up, parang ano ako a thinker. Maraming toys ako na dinidisassemble, tapos kinukuha yung mga makina, yung mga lights, yung battery, yung mga ganun. Hindi ako palalabas. I would rather tinker with my toys, and I think that helped. Kasi I developed that pump according to what I know best, and what I know best is the simplest. Hindi naman ako kasi electronics na technician or engineer. I'm a doctor, but yung nalaman ko when I was small, simple electricity, simple mechanics, yun yung nagamit ko. So, again, young people, it's easy to go into AI and or digital or just fix or just fix your attention sa phone, but may advantage din kung mabutingting ka, you're curious enough to interact with your environment. Ayan, kasi when I did the modification sa Aquavac, wala akong laboratory na ipapatest ko or ganon. No, yung gawa ko is I just tested it myself. And then kung reliable na siya, we tried it on a patient or two, gumagana na siya. This is during the time na wala pa yung mga bioethics na committee, yung mga ISO accreditation. So parang wild west yon. But it worked to our advantage kasi we were able to develop it freely. And yung hindi naman masyadong grabe yung development niya. We just looked for ways kung paano to magiging mas kung how to make it reliable. Paano to lalagyan ng pressure gauge na maganda siya mag-read ng pressure. Paano to lagyan ng regulator. Yan. So lang siya. It's not a very complicated machine. And because it's not a very complicated machine, hindi siya nag-require ng advanced na laboratory equipment. Of course, nung may group na kami, we talked about na lagyan ng Bluetooth or connect sa Wi-Fi or whatever else. But eventually, we found out na sometimes the simpler solution is the better solution because mas less ang chances of it breaking down. I hope, did that answer your question? Yes po. Ayan. So, parang medyo emphasize talaga yung simplicity ng mga bagay-bagay, no? Hindi kailangan ng... But of course, sorry to interrupt. Of course, we're also trying to think big din, no? Hindi naman na simple lang. But right now, we're also even developing another isang version na rin ng Aquavac
na meron na rin siyang pump na another pump na magpa-pump in ng fluids sa wound. So bali ang tawag dito installation. So as of now, yung may installation lang na machine ay yung KCI vac. And we're trying to make another one na parang ganun din. And we're hoping na it's also going to be as effective. But again, affordable kasi yes, simplicity is if you can make it as simple as you can, mas better. But also rin, don't worry, we're also thinking big din. Ayun po. Doc, tanong ko lang po, no, sa anong cases naman po yung sa installation ginagamit? And ano po yung difference niya and kapag po sa NPWT? Pareho, actually, lang siya, additional feature. Like, for example, kasi, yung installation, yung application niya, for example, meron kang sugat. Tapos, kung yung installation, pwede mo kasing ma-program yung machine na let's say, 4 times a day, it will pump in fluid na parang siya, it will cleanse the wound inside the dressing. So, example lang meron kang sugat, nilagyan mo ng suction dressing, yung NPWT, if you have installation, pwedeng you can program the machine na let's say 4 times a day, mag-stop muna yung suction, yung machine maglalagay muna ng fluid, let's say antiseptic, let it stay there for 10 minutes, and then suck out na rin. So basically, yung may installation na machine, you can program it to clean your wound without you touching it. So this is advantageous sa mga complicated na wounds, mga masyadong yung mga dirty wounds talaga. This will really help. And just imagine niyo lang na bale merong nagki-clean up ng wound automatically. Parang ganun siya. So it's a big help kasi you will know na let's say 7 days siya, but you know that several times a day parang may nagki-clean sa wound. So additional siya na cleaning. Pero ito po, Doc, ay sa mga outside wounds lang po, tama po ba? Or Oh yes. You mean to say yung mga External. wounds na sa Opo. tiyan or whatever? Opo, yung sa mga external lang po. Oh, external usually. Walang of course, ginagamit rin ito sa mga let's say operations let's say sa tiyan, yung nag-infection, yung balat kasi 'di ba, yung skin natin sa tiyan medyo makapal yung fat layer. Usually dun yung nagkaka-infection eh. So you use that. Pero of course hindi naman na dapat walang nakalabas na bituka. You have to make sure na walang bituka diyan. Yan. Yeah, it's mainly for external wounds. External wounds. So, both installation and yung NPWT po natin. Yeah. Ayun po, Doc. Nung dinidevelop nyo po ito, ano naman po yung mga naging ilan sa biggest challenges nyo po? Personally, electronics. Kasi ako, limited lang yung electronics ko na na knowledge. So, I don't have the time na mag-learn ng electronics pa. Kasi gusto ko, many years ago, early on pa lang, nalagyan ko siya ng electronic brain na mag-regulate ng pressure, ganun, or mag on and off automatically. Pero mahirap yun eh. Tapos, when I went around
naghahanap ako kung sino sinong marunong gumawa ng circuit, medyo mahirap. But then, yon by chance, na-meet ko yung dalawa naming electronics engineer, nag-meet up kami along with the biomed. Yung story kasi namin, I go to an electronics shop owned by a biomed na guy. And doon ako bumibili ng mga things, yung mga wires ko, yung mga switches na ginagamit ko sa Aquavac. Tapos, sabi niya, papakilala kita sa may kilala rin akong electronics engineer na customer namin. So doon nag-meet up kami ng apat, and that's how IoTech was born. So doon ko nalaman na pwede palang ganito, pwede palang ganoon. So right now we're developing some Aquavac pa rin, but we're developing more smarter versions of the Aquavac. Ayan. Saktong-sakto yung susunod nating question, partner, no? Or baka meron ka pang follow-up question kay Doc. Okay lang, ito. Doc, sino-sino naman po yung naging katuwang niyo po sa pag-develop po ng Aquavac? And ano po yung naging role ni DOST po sa ating technology po na ito? Actually, DOST played a big part. Number one, it started na nag-apply kami ng grant. Doon namin na-prove na yung Aquavac using primitive materials was as effective as the US-made sophisticated machine. Yan. So actually that's a very big thing. A lot of so at least na-prove na talaga na pwede talagang kahit na hindi masyadong mahal yung equipment mo, we've proven na it's as effective. We also got a startup grant sa DOST din na nag-help sa amin na para mag-develop mag-further develop ng ng Aquavac na machine. So if you look at what we have now, meron na siyang may some bit of electronics na inside, and we're hoping to develop something at the next level pa na machine. So DOST helped with the grants. It gave us funding para paano mag-develop nito. It helped us broaden our perspective kasi before that we knew very little people, but because of the meetings, of the conventions, networking is actually very important. So it a lot of good ideas, a lot of supply chain mag-open up yan because of people you know, and you would not know these people kung walang mga activities, and many of those activities were organized by DOST. Ayan, talagang si DOST, ilalapit, hindi lang siya funding, no? Talagang malaking factor yung networking partner. Kasi parang yung mga ibang episodes na natin ng mga nakakaraan. So, kasi pag networking, sinabi ng networking, ilalapit ka niya sa mga taong mas makakatulong pa sa'yo in terms of funding, in terms of target market, commercialization, so etc. Ayan. And Doc, sino naman po yung mga, nung ginagawa niyo po to, sino po yung naisip niyo na ito yung pangunahing beneficiary, yung mga kay-kinabang dito sa technology na ito? Well, actually, the reason why invested talaga ako sa ganitong technology is because, number one, I am a user of NPWT.
nakikita ko na effective siya. And it makes my life as an orthopedic surgeon easier. Because I'm using negative pressure, nawawalan ako ng pressure sa pasyente ko. I mean, if you use this technology, mababawasan yung hospitalization ng pasyente mo. Mas gaganda yung sugat ng pasyente mo. Mas maliit yung gagastusin ng pasyente mo sa ospital. Happy ka as a surgeon kasi yung pasyente mo, napahilo mo yung sugat. And it's because and this technology helps you to do that. So I'm invested or dinidevelop ko talaga tong machine na to with the help of my associates yung sa us in IoTech. Mainly because I've seen how it works. Nagamit ko to and nakikita ko na very useful siya. Malaking tulong talaga ito to me bilang orthopedic surgeon. And I know it will also help a lot of other orthopedic surgeons. And not only orthopedic surgeons, general surgeons, any physician, any doctor who are dealing with wounds. And because not only that, pati pasyente, this is also actually tinitingnan ko rin kasi we also think about yung IoTech is also thinking about the patient na sila usually kung naka-hospital na ubos na yung pera so paano natin gawa ng paraan na yung technology na ito na they can still afford it. So we're yun yung namin if we have a modification or an offering, anong ma-offer natin, yung isang talagang tinitingnan namin is can people afford this, or is this effective enough? And if this is effective enough, will majority of the people afford this? How can we make sure? Pake sa price niya you can always make a car na talagang maganda na mahal. Pero mas mahirap kung gumawa ka ng sasakyan na gumagana, it brings you from point A to point B na very affordable and safe. So yun yung if yung question mo kasi is who are we thinking about when we're doing this? Well, selfishly, I'm thinking about myself because I want to make my life easier. And if I see, kung nakikita ko na yung mga pasyente ko, yung mga sugat nila, naghihilom, it gets well fast, naghihilom na effective siya. So ako, it's a big encouragement for me. I'm happy. I'm really happy to see my patients get well. So, yun. I'm further developing, or we are further developing this technology for for people like me who care for patients and for the patients themselves. Kasi if wounds heal, yung doktor mo magiging masaya, yung pasyente magiging masaya rin. Yung bantay ng pasyente magiging masaya rin. Pati Yan. na rin po yung buong pamilya ng pasyente kasi mas mabilis po nilang makakasama yung loved one nila na healed na, literal na healed sa mga sugat. Ayan. Tapos yung bantay ng pasyente, actually, yun yung pinaka-stressed. Yung bantay. Pinakapulet Kasi din hindi po. makakatulog ng Totoo mabuti kung sa ospital.
palaging may Nag-around. pinapagawa sa kanila. Yan. So I mean, hindi basta-basta kung bantay ka ng isang pasyente. Minsan mas stressed out ka pa kesa sa pasyente. Opo. Yung mental health po. Syempre, physical health din. Kasi lagi pong puyat yung Tapos mga nagwo-worry ka pa sa pasyente. Sa gastusin Nagwo-worry ka pa pa. sa babayaran ng pasyente. Yan. Totoo So, po. No, kaya parang talaga makikita mo yung sense of purpose ng ginagawa nila, Doc. Kasi, yun nga, sabi nga niya, gusto niyang mas magkaroon ng ease yung kanyang ginagawa. And of course, para kanino ba yung ginagawa niya? Para dun sa mga patients. pasyente, yes. Yun. So, ayun po sa mga nakagamit na po ng Aquavac, ano naman po yung naging feedback po nila na natanggap niyo po na nakatulong po sa development lalo ng innovation po na Aquavac? actually, merong I think DOST rin yun yung I think Shensikat ba yun? Nag-interview sila ng isang pasyente namin na puputulin na sana yung kamay kasi grabe yung injury. But because nagamitan namin ng NPWT, ng Aquavac, na-save yung kamay. So, yun, things like that. Maraming pasyente na dapat sana puputulin ng ang paa or kamay kasi mahirap talaga mag take care ng wound, but because of NPWT na-save pa siya. So nakakataba ng puso yung those are the kinds of meron din mga ibang patient na nagsasend ng video or ng message of thanks. So those are encouraging, very encouraging na at least stressful yung pag-develop, but just like na kumakain ng niluto mo, kahit na hindi ka pa nakakain, parang ka na, you're very satisfied. Parang ganun. Ayun. And Doc, ano naman po yung mga natanggap po na achievements, milestones po nitong technology po niyo na ito? What do you mean na achievement or parang milestone? Yung mga, may Parang mga natanggap po awards kayo, or- mga awards po, ganun po, Doc. Okay, let me think. Kasi yung namin, when we were developing this, we were not really thinking about mag-enter ng mga innovations na contest eh. We were so busy kasi developing machines and then putting it out na parang hindi na namin na Actually, yung masasabi namin na biggest validation is yung paper na publish sa JBJS kasi konti lang na Filipino papers yung na-publish ever sa JBJS eh. And it was through the efforts of my colleague, ni Dr. Cockhill. Siya talaga yung nagsulat, nag-apply, he did the grunt work and it got published. And para sa akin, that was the biggest na validation na kahit na i-compare mo sa magto-toe-to-toe kami sa pinaka-the best na US product, hindi kami inferior. So that was, para sa akin, yun yung pinaka-biggest na hindi an award, but the fact na na-publish doon, that was already a big achievement na hindi mo makukuha na basta-basta lang. And I just want to recognize lang din yung kay Doc na merong patient na puputulin yung kamay na kanina pero nagawa ng paraan through NPWT. Yes. Kasi isipin mo partner, halimbawa, all your life, buong buhay mo halimbawa sabihin natin 40 years old yun or 30 years kang merong
of course, meron kang kamay. Tapos, yung biglang sa isang iglap, biglang sasabihin sa'yo na kailangan na nating putulin yung kamay mo, kailangan nating putulin yung ganitong part. Pero through NPWT, nais yung, kasi hindi lang naman physical health yung maapektuhan sa'yo. Lalong-lalo na yung parang kabuuan ng health mo kasi mental health mo, manghihina ka, manlulumo ka, parang, hala, paano ba yan? Wala na akong, minsan sasabihin natin, baka ang tingin na nila sa akin, ganito, kasi nga hindi na ako makapag-contribute sa income ng family. And of course, yung everyday living na kailangan ko pang may magbantay sa akin, mga simpleng ganun. Pero napakalaki ng impact dun sa patient natin. So, napakalaking tulong po. Sabi nga, siguro, hindi man sabi nga trophy or money, yung mga maging awards, pero yung mga achievements mo, Yung mga natutulungan mo, tao. yung mga testimonies ng mga taong natulungan, yun ang sabi nga ni Doc, hindi matatawaran talaga. So, nakakatuwa po, napakagaling po ng inyong innovation. And ayun, sabi niya din kanina, parang yun yung isang nakukonsider din na napakalaking achievement ay etong Aquavac ay competent siya. Like, makukompare mo talaga siya sa leading na US brand. So, Gold standard. di ba? Parang isipin mo yun, isang gawang Pinoy ay parang kaya natin talaga makapag-compete in a global scale. Basta mabigyan lang tayo ng opportunities. Yes, and funding and support. Yes. Yan. So, Doc, ano naman po yung mga susunod po na hakbang and plans po para po sa Aquavac in the future? Is say 5 to 10 years from now? Well, again, yung ano namin, yung adhikain namin na actually hindi lang Aquavac, meron ding iba pang meron pang ibang mga innovations, hindi lang sa NPWT. Right now we're trying na mag-improve ng Aquavac. Lagyan namin yun ng installation na mode. Yun yung isa. Meron pang ibang actually, hindi lang sa NPWT. May isa pa kaming project sa sa wound care din, and then actually mga little things, yung mga little things na kung doktor ka hindi available or masyadong mahal, and then yun yung gagawin namin, na hinahanapan namin ng solusyon na hindi masyadong mahal pero effective pa rin. Yung kasi hindi pa namin ma-disclose yung iba kasi a-applyan pa namin sa DOST ng IPO, parang ganon before Yes, that. po. But rest assured na when we are developing products para it's effective, affordable solutions. Yun yung yun yung inaano namin. Yun yung adhikain namin na magagamit ng doktor or ng pasyente na hindi gaanong kamahal. Yun, addition of little things na tinutuloy ni Doc, pero big impact sa ating mga patient. And of course, para may ease yung work din ng mga doctor. So, para happy patients, di ba? Ayun po, Doc. Sa mga interested po sa technology po nyo na ito, saan po sila pwedeng magtungo or sino po yung pwede nilang kontakin? Actually, kung may katanungan sila, yung IoTech, meron kaming Facebook page. Tapos, you can just ma-message nyo lang kami dun sa Facebook page namin. Hindi naman mahirap na we will be glad to answer yung mga tanong nyo kung mayroon kayong katanungan. Yon. Tapos, ganun na rin. Yung pinaka-easy siguro is yung Facebook page namin. Ayun, sige po, i-comment po namin yung Facebook page po nila, Doc, sa comment section po dito po sa live. IoTech, yeah. Po. Ayan po. Pero, ayun po, para po sa ating mga listeners naman, pwede nyo pong i-search sila sa Facebook ng partner. AYO, na malalaki po, capital letters, tapos space, TECH. Oh, IoTech. IoTech. Yan, Yeah, sa like that. Facebook. Ayun.
So, Po. And ngayon po ay magbabasa naman po tayo ng mga katanungan and comments po mula po sa live viewers natin. Ayun. Sige po, may Partner? comment dyan, partner. Ito po, may comment po tayo dito. Wait, mula po kay Miss Marivic Rivera po. Ayan, hello po tita. Congratulations Ma'am Dian and Ma'am Lorraine and DOST Central Luzon for sharing weekly knowledge. And shout out to my CMU Environmental Science students. Hello po tita. hello po tita, good afternoon Good po. afternoon po. So, ito po Doc, meron po tayong question naman po dito. So, sabi po dito, para daw po sa may mga kamag-anak na nangangailangan po ng ganitong treatment, saan po kasalukuyang available si Aquavac? And pwede na po ba itong i-request ng mga pasyente sa kanilang mga doktor or sa mga public hospitals po sa ngayon? Actually, yeah, pwede siya. Actually, ang important na na tanong nyo muna sa doktor nyo kung yung sugat nyo ay kailangan ba talaga ng NPWT. Kasi hindi naman lahat ng sugat kailangan ng NPWT. Yung medyo malalalala or medyo mahirap-hirap or malalaking sugat, yun yung usually kailangan. Always go back to your doctor. Look for a doctor na you can trust, whose opinions you can trust, and then ask them, Doc, kailangan ba ng NPWT yung sugat ko? Kung kailangan, then you can ask them na kung pwede bang ganito ba yung gagamitin or meron silang preferred na machine na gagamitin, sorry. Kung gusto nyo na we do have patients na kumukontak sa amin na naghahanap ng ganito. Usually we're from Bacolod kasi. So eventually siguro kami ng depot dyan sa Manila or sa Cebu or sa Mindanao. But for now, siniship namin yan from Bacolod. Oh, from Bacolod. Talaga doon yung pinaka-production po ng Aquavac. And ayun nga, sabi ni Doc, magtanong muna sa doktor. Kung kailangan, depende kasi yun pala sa Case-to-case basis sugat. pa rin. Oo. Dapat tanong nyo muna sa doktor kasi baka hindi naman kailangan eh. Opo. Huwag mahihiyang magtanong. Yes. And parang Yeah. nakita ko nga po sa page niyo, Doc, parang may mga post po kayong ganun. Parang minsan po nasusold out po yung ito pong Aquavac na parang naka-display po ba sa inyo. So marami-rami na rin po kayo talagang na-ship, na-deliveran ng mga produkto po na ito. Marami na po talagang nakagamit nga nitong Aquavac. Ayan. Ito po, may katanungan po ulit tayo dito. So yun po. Mula po sa point of view ng mga pasyente, kapag po kinabit po yung Aquavac, ay masakit po ba sa pakiramdam o parang may humihigop lang? At ayun po, masakit daw po ba yun, Doc? Actually, sa karamihan, mga 90-95%, hindi naman siya masakit. Kung masakit siya, merong mga techniques naman dyan. For example, i-lower mo yung pressure. Yan. Pwedeng ganon. Instead of continuous, gawing mong intermittent mode. Yan. Parang ganon. Maraming konti lang naman yung mga taong nagsasabi na masakit siya. Tapos yun, tama yun. Yung iba, meron kaming ibang pasyente na nasabi nila parang hinihigop daw yung breath nila. Kasi they can see na suction yun eh. So, pero naman, kung sumasakit siya, just let your doctor know. Usually, yung maximum is 120 negative yung pressure millimeters mercury. So sometimes binababa lang yan to 80 millimeters mercury. So yun, so hindi na siya masyadong malakas. Yun. So meron naman palang mga modes, partner. Na-adjust pala siya. Oo, meron siya. And your doctor, actually yung NPWT hindi naman masyadong mahirap aralin.
Yung mga doctors na who specialize in wound care, more or less alam naman nila yung yung mga techniques diyan sa NPWP. Ayun. So, yun po. Parang wala na po tayong question dito. So, thank you so much po, Doc Kim, sa pag-share po ng inyong knowledge, ng insights, and of course, ng passion niyo po to serve our Filipino patients. Ayan. So, ayun po. Baka po meron po kayong gustong batiin or batiin po ngayong hapon sa i-promote din Salamatan. po, I-promote ang inyo pong... Ano lang, I'd like to challenge our young people na don't waste your life. Lahat po tayo binibigyan ng Diyos ng talent, ng kaalaman, and mainam po talaga na wag nating sayangin. Don't be content sa pag-scroll nyo lang dyan sa phones nyo. Get together, talk about things, talk about ideas, and don't be afraid to try out, to experiment, to tinker with machines or ideas or whatever else. Kasi ang Pinoy, creative yung mga Pinoy. Sometimes, masyadong tuso nga eh. But, wag natin sayangin yung yung abilidad ng Pinoy na wag lang tayo maging kontento na tambay lang or tambay sa cellphone. Find friends na who also like to discuss ideas. Be open-minded and be courageous kasi many of those ideas will fail. Many of your dreams will turn out to be not so effective dreams, but sometimes we need failure to train us for success. So that's my challenge to the younger generation. Don't depend on AI to make ideas for yourself. Create your own ideas. You can use AI to maybe to enhance it, but God gave you a wonderful mind, and it would be a shame na masasayang yan. Thank you so much po. Grabe, napakadami. Kasi tayo, we're part of the young people pa rin. No? Very nakaka-challenge talaga. Parang mapapaisip ka na. Tama, ganito nga. Spend time, sabi nga ni Doc, spend time wisely. Sabi, choose your people and maximize your God-given gift. Parang gusto ko yung sinabi ni Doc na parang we need failure to train us for success. Yes, napakaganda nun. So, hindi wag tayong matakot na mag-fail dahil yung mga failures natin na yun ay Part yun ng yung- success. Yun yung bumubuo Hindi siya sa atin. yung Dahil kabaliktaran. hindi naman natin agad ma-reach kasi yung success eh. Parang pag yung nagpatong-patong na yung mga natutunan natin sa mga failure natin, ay doon tayo mapapalapit sa success. Wow. Thank you very much po ulit, Thank you Doc. so much po. And also sa mga advice ni Doc sa young people, parang malapit din ang puso ni Doc sa mga young people kasi ang dami niyang binibigay ng mga payo and reminders and of course yung challenges. Yes. Yung challenge nga niya sa atin, ano. So, thank you so No, much kasi po. the young people, sila yung next generation Yes. So they should be the ones generating the new ideas. Yeah, Na that's very true po. kailangan natin sila talaga. Kailangan natin kayo. Yeah, thank you so much po ulit, Doc, sa inyong time and of course your presence po sa ating episode ngayon. Maraming salamat po sa napaka-insightful na kwentuhan. Ayan. So, po, isang makaagham Thank you. na talakayan naman po ang pinagsaluhan natin ngayong hapon. Maraming salamat po ulit, Doc Kim. Muli binabati po namin ang lahat ng bumubuo ng DOST Central Luzon, ng PhilMec, ng Radio Agree, at ng Access Network TV. Kasama na rin po ang lahat ng sumubaybay sa atin ngayong hapon, ang mga kasama nating nakinig at natuto. Isang agham daramdam na hapon po sa inyong lahat. At mga kaagham, huwag po kalimutang i-follow ang ating Facebook page, ang DOST-Central Luzon sa Facebook, YouTube at TikTok para manatiling updated sa aming mga programs and activities. Pati na rin po ang Facebook pages ng mga PSTOs namin, ang DOST Aurora,
Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Paki-invite na rin po ang mga friends nyo na mag-follow para updated din po sila sa serbisyong hatid ng DOST Central Luzon. Nais din po namin ipabatid na maaari niyo pong balikan ang replay po ng aming mga episodes sa DOST Central Luzon YouTube channel, pati na rin po sa YouTube ng Radio Agri 90.1 FM Filmex. So, mapapakinggan niyo rin po ang mga replay ng mga ito sa kanilang radio tuwing weekends. Muli po, maraming salamat sa pagtutok sa ating talakayan. Hatid namin ang iba't ibang serbisyo patungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon ng DOST. Sa ngalan po ng aming Regional Director, Dr. Julius Cesar V. Sicat, ako pong muli si Lorraine Custodio. At ako naman po si Dian Briones, ang nakasama nyo ngayong hapon sa ating programa. Subaybayan muli kami sa Lunes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa programang maghatid sa inyo ng weekly dose of knowledge and good vibes. Dito lamang yan sa Ayos na Ayos sa DOST Season 4. May mga katanungan ba